Good day mga tirador! Welcome back to my YouTube channel. Ngayon po patuloy tayo sa ating coverage sa FIDE World Team Rapid and Blitz Chess Championships. And ngayon nasa last round na po tayo. Ito ang titingnan natin yung bakbakan laban ng dalawang Chinese teams. So yung isa pong Chinese team ay yung Dragon Chilling headed by Ding Liren, and yung isa po is Team Interstellar Club headed by Grandmaster Zhao Jun. So ito yung naging parang championship game ng tournament. So punta tayo sa ating game. White po si Ding Liren and black si GM Zhao Jun. So ito nag-start with D4, Knight F6, C4, E6, Knight F3, D5, and then paka Knight C3, Knight BD7, Bishop F4, capture, and then E3. So ito po lahat parang normal variations lang sa Queen's Gambit declined, pero dito na nagsimula yung medyo kakaibang linya na binitawan ni GM Zhao Jun. So nag A6, A4, and then Knight B6. Ayan. Mapapansin nyo po dito, puro knight moves ang ginawa ng black. So pagka A5, Knight D5, capture, and then pakakain, yung knight nagsitalon na, nakalimutan na atang mag-develop ng ibang pyesa itong si GM Zhao Jun. So dito nag-bishop D6 and knight E5. So nakuha man yung bishop pair ni Ding Liren, nagkaroon naman ng napakalakas na outpost sa gitna yung puti. So nag-castling, bishop D7, Queen F3, so normal development lang, threat po ito. So nag-rook B8, rook A D1, and then paka B5 and passant, rook B6 and B3. So ito na po yung critical position ng laban nila. And dito dapat po ang ititira ng black, sabi ng ating engine, is Queen A8. Ayan. So kailangan nang makipagtutukan ng queen, no, para ma-exchange po yan. Pagka na-exchange yan, pupuntang endgame with around equal position. Also, ano po yung isa pang idea nun is umiiwas doon sa malakas na X-ray attack nung rook. Ayan. So, mapapansin nyo po, dito sa game, napakalakas kasi nung naging X-ray attack. So, ang ginawa, nag-bishop B4. Talagang inopen niya pa, no? Yung X-ray attack ng rook. So, ang ginawa ni Ding Liren is nag-D5. And ito po yung parang last chance ni Zhao Jun para makarecover doon sa laro. Ang best move po is bishop takes C3. Dapat yan ang ginawa niya. Yan po ang bigayan ng ating engine. So halimbawa, kumain po dito, mapapansin nyo po, ayan, yung ating engine evaluation, mapupunta sa equality. So ang best move kasi dyan, kakain dito sa E6 and then bishop E5. So medyo mahabang linya ito, no? Capture dito, king H8, Fe5, queen C8, and then pakakain, rook F6, and ito pong pawn, mababawi din naman yan. Halimbawa, pagka queen D3, bishop F5, queen E2, and bishop G6. So mababawi yung pawn, although slight advantage for white kasi mas active pa yung mga pyesa niya, no? So merong slight advantage pero hindi po ganoon kalaki. Kasi ibalik natin, ang ginawa kasi, pansinin niyo po yung oras, kinain kagad, ano? So kinain niya kagad yan, double question mark, biglang taas po nung ating engine evaluation. So ngayon kakainin with the knight, parang natulungan niya pa, nakapasok ngayon dito yung knight ni Ding Liren. And ngayon po ang nangyari, parang na-fork na yung rook and bishop, na open yung rook sa D1 papunta sa queen. So na-force pong kumain, and paka queen takes D5, collapse na po kagad ang posisyon ni Grandmaster Zhao Jun kasi may tama dito sa D7 na bishop, and of course meron ding tama sa F7 pawn. So dito nag-rook D6, medyo umaasa pa ng konti, pero pagkatapos ng brilliant move ni Ding Liren with knight takes F7,
dito po resign kaagad si Zhao Jun. Kasi hindi niya na pwedeng kainin to eh. Pag kinain niya yan, kakainin lang din yung queen. And take note, nakapin pa rin po yung rook. So pagkakain, pwedeng kainin ng rook, nakapin na yan, tas may discovered attack pang mangyari, game over for Team Interstellar. Yung board 1 nila medyo nagkalat. So medyo nangamote po doon talaga si GM Zhao Jun ng China. So ito po, ipapakita natin yung naging final standings. Ayan, so Dragon Chilling with 18 points. Sila po yung nag-champion headed by Ding Liren. And ako po as a supporter of Ding Liren, gusto ko talaga mag-champion siya. No? Kasi nung pagka-world champion ni Ding Liren, parang nagkalat na yung mga tournament results niya. No? Malungkot talaga pagka-champion niya. So si Team MGD1, yan po sila Arjun Erigaisi. Team India po yan. 18 points rin. Hexamine Chess Team, yan po ay sila Firouzja with 18 points. Although sa tiebreak, champion po sila Ding Liren. So, yung team po nila Magnus, kung nabalitaan nyo, nag 4 straight losses si Magnus. Minsan niya na lang makakampi si Wesley, nagkalat pa siya, nandun sa kangkungan. So, wala na po sa first page kasi nasa second page na po yung standings nila. Pang 18 sila. So, medyo malayo yon para sa ganung kalakas na team. Si Magnus, tapos si Caruana, Wesley So, si Firouzja, hindi pala si Firouzja, si MVL, and si Duda, talagang superstar team kaso nandun sa kangkungan. Pero okay lang yan kasi meron pang Blitz event. So titingnan po natin kung makakabawi yung team ni Magnus and Wesley sa Blitz. Hopefully mas maganda yung performance nila doon. Ayan, so yan po ang ating video for today. Hopefully na-enjoy nyo po yan. Kung na-enjoy nyo, please like this video and subscribe to my YouTube channel. See you again next video.